nangyari sa kanila? At higit sa lahat, para sa akin ba ang networking? Tinanong mo rin ba yung sarili mo? Yes! Yes! Kasi, sa kahit anong klaseng career, or sa kahit anong klaseng, tawag doon, linya, na gagawin mo sa buhay, darating at darating ka sa punto na baguhan ka talaga. Tama o tama? Tama. Darating at darating sa punto na mapapaisip ka kung tama ba yung ginawa ko? Tama ba yung desisyon na pinasok ko? Yan yung mga naging question ko nung nag-start ako. Ngayon, I don't know kung ano po yung mga background nyo right now. Baka meron sa inyo mga anak bilyonaryo. Baka may anak bilyonaryo sa inyo. Baka may professional, baka may negosyante. Or baka may dating tambay tulad ko. I don't know, hindi ko alam kung ano yung background na meron kayo. Pero, ako ang background ko dati before ako nag-networking, college graduate po ako sa Bicol University. Narinig niyo na ba yung Bicol University? Yes! So, taga Bicol po ako. May taga Bicol din ba dito? Yes! Isa, dalawa. Saan ka sir sa Bicol po? Naga. Naga, ikaw po? Cebu. Sa Naga. Sino ba yung taga Bicol? Sir? Sorsogon. Sorsogon. Libmanan. Libmanan, ikaw? Maspat. Masbate. Walang taga-Albay? Meron. Sino? Yung taga-Albay ka pala pina. Okay. So, ako taga Pulangi, Albay. And graduate po ako sa Bicol University, College of Business Economics Management. So, course ko po doon ay AD Economics, year 2010. So, kung ba't po kinumpleto yung title ng school namin, kasi sa buong university po ng Bicol, ay Bicol University, yung campus po namin yun na may pinakamaraming chicks. Palakpakan naman natin. Nakakakuwang isipin na kaya po nakatapos ng 4 na taon sa dami ng aking inspirasyon. Okay, so biro lang naman yun. So, doon ako graduate, and just like yung nag-start ako nag-networking, hindi ko naman talaga to gusto. Tanong, gusto niyo na ba talaga to? Yes! Good thing nga. Okay, nung nag-start ako nag-networking, hindi ko naman talaga gusto. Bakit? For so long, naiimbita na ako sa networking. Ang daming nag-invite sa akin, ang daming nagre-recruit in short. Pero never kasi akong never akong sumama kahit kanino. Just imagine, from first year college, second year, third year, fourth year, ang dami iba't ibang company nag-invite sa akin. Pero ang lagi yung sinasabi, ba't ako magne-negosyo nag-aaral pa naman ako. Tama ba? Ba't naman ako magkakaroon ng extra income? May baon pa naman ako. Di ba? And last but not the least, bakit ako magbe-business? Mas okay mapatay yung ilaw. Try mo nga, idol. Baka mawala ako sa dilim, pre. Okay. And last but not the least, sabi ko, nag-aral ako hindi para mag-networking. Nag-aral ako para pag-graduate kung maghanap ako ng magandang trabaho. Kaya in short, ang daming opportunity na narinig ko dati tungkol sa Indox, tungkol sa networking, pero never kong grinab. Dahil sa mga dahilan na yon. Nagkataon lang, 4th year college ako, graduating, yung best friend ko nag-networking. And yung best friend ko na yon, kinidnap po ako sa networking, palakpakan nyo naman. Dahil ako yung mga nakidnap din dito sa inyo. May nakidnap din ba dito sa networking? Wala naman. Ako po kasi nakidnap ako ng best friend ko, ayan. Kinain ako ng dilim. Yan, okay. So, okay na. Okay, so nakidnap ako ng kaibigan ng best friend ko sa networking, and without knowing na yung kaibigan ko mag-networking talaga. Kasi imagine mo, kami nung kaibigan ko, kami po yung mga bangka ng kalokohan sa school. Naalala mo nung college kayo or nung high school, di ba may mga tropa-tropa yan? Naalala niyo yun? Ikaw sa mga tropa-tropa, may mga leader-leader na lang kunwari. Di ba may ganun? So kami nung kaibigan, kami nung best friend ko, kami yung mga pakulo ng cutting classes, di ba? Huwag na tayo pumasok, hindi naman yung magaling si ma'am. Kami yung totoo. Kami yung mga pasimuno ng ganung mga kalokohan sa school. Kaya hindi ko in-imagine na magde-networking siya. Kaso nung nakidnap ako, umattend ako ng seminar, literal na first timer, na hindi ko alam, networking pala yung pupuntahan kasi ang sabi niya, makikipagdibo kami. So to make it short, nag-present yung networking, wala pong naiintindihan kahit isa. Isa lang yung pinaka-naiintindihan ko, bad trip ako sa kaibigan ko. Tama ba? Ngayon, 3 months, yung 3 months ako bago sumali. Bakit? After ng seminar, magkagalit kami, bad trip ako, hindi ko siya pinapansin, munti ka pa kami magsuntukan sa seminar. Gawa ng sinagsinungaling siya sa akin. So nagkataon lang, first month niya sa business, pinakitaan ako ng cheque. 3,000. Ano, malaki o sobrang laki? Maliit.
3,000, isang usan ko lang yun eh, tama ba? Pero, nung panahon na yun na 19 years old ako, napakalaki po nun. Lalong-lalo na kung ikaw yung estudyante na may baon ka lang naman na 700 per week. Tama ba? So sabi ko, 3,000 ang laki nun. Pero sabi ko, hindi ako papayag na makukumbinsi ako dahil sa 3,000 lang. Ganun kataas po yung pride ko. Next month, tsumake ulit yung kaibigan ko. 7,000 pesos. Malaki o malaki? Malaki. Sa estudyante 19 years old. Ayun, nakita ko yung 7,000. Baka ano lang to, baka gawa-gawa niya lang yung cheque para kumbinsihin ako. Hindi pa rin. Third month, pinakitaan lang ng cheque, 12,000 pesos. Alam mo, sa totoo lang, nung nakita ko yung 12,000 na yun, isa lang sinabi ko sa sarili ko, what if next month mas malaki na? At next month, lumaki pa, lumaki, pero ako, hindi pa rin naniniwala. So in short, hindi naman talaga ako sumali kasi gusto kong yumaman. Sumali ako kasi kinabahan ako, baka yung kaibigan ko yumaman, ako naiwan. Tama ba? So, sumali ako sa ganung dahilan. And nung pagpasok ko ng networking, hindi ko naman naiintindihan na pwedeng yumaman eh. Basta ang alam ko, pwedeng kumita, pwede magkaroon ng extra income. So fast forward ko yung kwento, at the age of 19, nag-start ako nag-networking, and nung malupit po nun, hindi sa AIM Global. Gusto niyo pa bang banggitin ko yung pangalan ng kumpanya? Yes! Huwag na kasi pass na yun. Basta itago nyo na lang siya sa pangalang una. Okay? So, nag-1 year ako sa company na yun. And ang malupit sa 1 year na yun, ang dami ko nakuhang experience. Ang dami ko nakuhang new learning sa buhay. And in short, doon din sa company na yun, na-realize ko na pwede palang yumaman ng isang bata. Kayo ba naniniwala kayo pwede yumaman ng isang bata? Yes! Yes! Bakit? Kasi andito na kayo eh. Pero nung wala pa kayo sa networking, ang mindset natin dati, age starts at 40. Tama ba? Yun ang paniniwala ko noon. Kaya nung sinasabi ng kaibigan kong payaman, ayaw ko talagang maniwala kasi hindi ako naniniwala. Kasi sa lugar namin, sa Pulangi, wala na-encounter na batang mayaman. Ang na-encounter ko doon kadalasang mayaman, mga professional na talaga, mga 40 years old, 50 years old, mga engineer, mga doktor, abogado. So sabi ko, napakalabo naman na bata, payayaman pa. Kaso lang, yung 1 year na naging experience ko doon, sobrang na-appreciate ko ng sobrang. Tangin niyo bakit? Bakit? Probinsyano ako. Nung nakarating ako ng Metro Manila sa main office ng una, doon ko na-realize, ang dami na palang batang yumaman sa networking. Bakit 19 ako? May nakilala ako 18, sige na may nakilala ako, 18 years old, 17 years old, may mga sarili ng kotse dahil sa networking. Palakpakan naman natin yung mga tao. Guys, imagine, 17, 18 years old, 16 years old, may mga sariling kotse dahil sa networking. Ako 19 years old ako that time. So sabi ko, kung itong mga mas bata pa sa akin, nagawa nila, I'm very sure kaya ko din naman gawin eh. Tama ba? Yes. At higit sa lahat, gaano kasarap sa pakiramdam na gano'n ang edad mo may sarili kang kotse? Siguro parang wala lang kung pinanganak kang may mga sasakyan sa bahay niyo. Tama ba? Pero kung pinanganak ka, naniisa sa pamilya niyo, walang nagkakotse, malamang nakaka-excite. Right? Yes. Malamang nakakabaliw talaga. Kaya sabi ko, kung ito yung magiging future ko sa negosyong ginagawa ko, hindi na ako mag-aaral. ganun yung naging decision ko. Pero tinapos ko pa rin po yung pag-aaral ko. Palakpakan nyo na yun. Tinapos ko pa rin. Kaso nung graduate po ako, totally hindi ko sinabing gawin din ng mga estudyanteng nandito. O sa mga nanay, huwag masaktan, lalo kung may anak ka. Nung graduate po ng college, hindi ko na kinuha yung diploma ko. Bakit? Ang mindset ko nung panahon na yun, sabi ko, pag kinuha ko yung diploma ko, baka matempa ko magtrabaho. Tama? Baka matempa ko mag-quit sa networking. So hindi yung kinuha, hanggang sa panahon na to, ako na lang po yung di kumukuha ng diploma sa batch namin. Imagine mo, 2010, 2019 na ngayon. Okay? So, ang maganda doon, 1 year, doon ko po naranasan kumita din. Hindi man milyon, pero at the age of, yung shifting ng age ko, 19 to 20, doon po ako kumita sa 1 year na nasa 300,000. Pwede na ba yun? Pwede! Tama ba? Kasi sabi ko, 300, nung na-compute ko yung isang taon na yun, sabi ko, 300,000 is 300,000 para sa isang 20 years old na tao. Tama ba? So doon, to make it short, napulis ako ng una, napunta ako ng AIM. Ngayon, pag tinanong ako bakit,
masyadong mahabang paliwanag, abutin tayo ng umaga. Okay? So sa In Global, ang nakapag-invite po sa akin dito, si Upline Joseph Lim. Kilala niyo yan? Yes. Si Upline Joseph Lim. Na-invite niya ako through Facebook. Okay? So literal, stranger siya sa akin, hindi ko kilala. Na-invite ako sa Facebook. And nung na-invite niya ako dito, nagkataon lang naka-mindset na ako na dapat kumita na ako ng malaki dito. Tama? Naka-mindset ako na dapat lahat ng ituturo ng taong to paniniwalaan ko. Bakit? Kung ano yung gusto kong maging, siya na yun. Tama ba? Kung ano yung pangarap kong maging, siya na yun. Bakit? That time, 2011, Upline Joseph Lim is earning around 3 million per month. Gusto. Gusto. Sino ba naman ang ayaw? Tama ba? Huwag na nga 3 million eh. 100,000 na nga, pwede na eh. Yes. Alam niyo bakit? Sa probinsya, makaka-relate po lahat ng taga-probinsya dito. Sa probinsya, pag kumita ka ng 15,000 starting salary, good na yun, tama ba? Yes. Pag kumita ka ng 20,000, medyo may kaya ka na yan sa probinsya, tama ba? Yes. Pag kumita ka ng mga 25 to 30,000, medyo yamanin ka na yan, tama ba? Yes. Malamang tinatawag ka ng manager sa lugar niyo, manager! Painom ka naman, di ba? Malamang pag fiesta, isa kayo sa pinakamayabang sa handaan, tama ba? Totoo yan, probinsya eh. Pag kumita ka ng mga 40 mil, 50 mil, baka hindi ka natao yan. Tama ba? Kasi, pag sinabing provincial rate, mali talaga yung sahod. Kasi imagine mo yung provincial rate sa Albay, 2011, ang minimum po sa Albay is only 247 pesos per day. Tanong, malaki o maliit? Sobrang liit. Kaya pag kumita ka ng ganun, mga 25,000, 30,000, ikaw na yung mayabang sa lugar niyo pag may handaan. Tama ba? Yes. So, naka-mindset ako na ganun yung malaking kitaan. Kaya nung narinig ko sa In Global, pwedeng kumita ng milyon, parang pumutok yung utak ko. Sabi ko, grabe ganun pala yung pwedeng kitain. Kaya to cut na lang story short, nag-In Global pa ako 20 years old. May 20 years old din pa sa inyo? Si Sir. Sa. Dalawa. Ah. 16 years ago. Okay. So, 20 years old po ako nag-start nag-In Global. Naipanin pa tayo natin yung flash. Kasi silaw ako. Okay lang video, pero wala ng flash. Okay? So, 20 years old ako nag-start sa AIM. And at the age of 21, doon ko po na-hit yung first car ko dito. And then, okay, yung first car ko po doon is Mazda 3. Sa mga mahilig sa kotse, alam mo yan. Tama? At the age of 22, doon ko po na-hit yung first million ko sa In Global. Pwede na? Pwede. And fast forward ko, dito ko na-hit ko na rin almost lahat ng mga minor awards, and ilan sa major. Millionaires Club, Global Ambassador. Na-hit ko na rin siya. Nakabili na rin ako ng pangalawa pang sasakyan. Yun yung madalas kong gamit ngayon. And yung dating probinsyano na taga-Pulangi Albay, dito na po nakatira ngayon sa sa ADB Tower Condominium. Diba? So, ba't ko siya kinukwento? Sobrang simple lang. For you to know, na kung ano man yung pinag-e-effortan mo ngayon, ay kapupuntahan po maganda yan. Yes. Okay? And maliban sa sasakyan, maliban sa pinita, maliban sa earning 6 figures, dito ko rin po naranasan unang makasakay ng eroplano. Sino dito hindi pa nakasakay ng eroplano? Yes. Sa mga hindi pa, huwag kang mag-alala. Totoo. Sa mga hindi pa, huwag kang mag-alala. Bakit binibigay na kasi ng AIM ang libre ngayon pagsakay ng eroplano? Yes. Tama? So, noon hindi ko naman inisip sasakay ng eroplano, gusto ko lang naman kumita eh. Pero kahit pa paano sa Inglo, nung nag-In Global po ako, kasi may girlfriend ako eh, may mga girlfriend dito. May kasi mga bakasyon, may kami sa mga dagat-dagat. Kaya yung mga halos karamihan sa mga gandang lugar din sa Pilipinas, napuntahan mo na din tayo sa AIM. And mangilan-ngilan sa iba-ibang bansa, like Hong Kong, Thailand, Malaysia, and yung pinakalas na pinuntahan namin is Maldives. Maganda ba yung Maldives? Yes. Yes. Tapos this year, papunta kami ng, yung sa trip ulit ng AIM, sa Jeju Island ng South Korea. So imagine yung 6980, ang layo na ng narating. Yes. Tama? So kaya ba't ko siya again kinuwento? Hindi para iyabang kasi hindi naman tayo magkakakilala. Kinuwento ko siya para maintindihan mo na kung ano man yung pagpupuyat na ginagawa mo ngayon, yung pagsakripisyo mo ng mga telenovela, yung mga oras na binibigay mo, guys, mag-alas 10 na, but still, nandito ka nakaupo,
ako na mismo magsasabi sa'yo, magiging sulit yan pagdating ng tamang panahon. Alam mo? Kaya, habang nagsisimula ka lang, tsaga-tsaga lang muna. Tiis-tiis lang muna. Kasi I'm very sure, merong magandang resultang nag-aantay sa'yo once na pinag-aralan mo, hinapaw mo, at nagsipag ka ng grabe sa Global. Okay na yan? Yes! So, okay na ba magsimula? Yes! Okay, so, yan. Ang topic ko today is all about history of network marketing. Actually, itong history na to, hindi ako dati nagbabagsak nito. Kasi ako yung tao mahina talaga sa history. Kasi naalala ko nung estudyante pa ako ng college, high school, lahat ng history, hindi ko naman natandaan eh. Isa lang yung pinaka-natandaan kong history. Yung ano, sa Trojan War, yun lang yung naalala kong history. Yun lang yung naalala kong history. Kasi nagustuhan ko yung character ni Achilles dun sa, sa Troy. Pero nung nag-networking ako, meron din palang history. So bakit importante malaman yung history? At least malaman mo ano ba yung nature ng business na ginagawa mo. Tama? Kasi kung ano man yung tinapos mong course, may mga history yan eh. Tama ba? Kung ano man yung mga career mo ngayon, may mga pinanggalingan yan. Parang si Henry C. Namatay siya. Di ba ngayon, sinubukan mo lang magsaliksik kung ano yung mga ano niya? Kung ano yung mga detalye ng buhay niya, anong negosyo niya, paano siya nagsimula. So tayo, bilang network marketer or bilang nandito sa Global, kailangan maintindihan natin saan ba nagmula yung networking. Okay? So, next slide, idol. Yan. What is networking? So, ito yung pinaka-basic. Okay? Ito yung pinaka-basic na definition ng network marketing. It is the distribution of products from the company directly to the consumer via network marketer. Naintindihan? Okay. Next, is a balik mo doon man, idol. Balik mo doon. Yan. Is a direct selling method in which independent agent serves as distributor of goods and services and encouraged to build and manage their own organization. Ito yung pinaka-basic. Pero, kadalasan pag natatanong ako, ito yung lagi yung sagot ko. It is a distribution of products from the company directly to the consumer via network marketer. Sino yung network marketer? Tayo. Okay? So, next. Yun. Evolution of business. Sino mga nag-aral ng economics dito? Yan, si Ma'am. Course mo economics, Ma'am. Dadaanan lang. Okay, sa economics, talagang nadadaanan yung business. Tama ba? Yes. Okay, so evolution of business, noon, noong mga pinakauna pang panahon, history talaga, noong unang panahon, ang business noon is barter system. Ito yung sistema na hindi gumagamit ng pera. For example, ilagay natin sa panahon ngayon. O meron ako ditong ballpen, palitan mo ng pagkain. Diba? Meron ako ditong relo, palitan mo ng cellphone. Yun ang barter system. Hindi siya gumagamit ng pera. Next mo, idol mo na. Balik. Yan. Traditional business. Ano tong traditional? Ito yung mga basic na tindahan na nakikita natin. Restaurants, mga grocery, mga poultry. Traditional business. Ito yung pinaka-common nowadays. Traditional business. Direct selling, ito yung mga nakikita na natin na Avon, tama, Sara Lee. So ito na yung tao na yung lumalapit sa consumer. Ito kasi traditional, itong traditional, ako yung customer, ako yung lalapit. Gets mo? Itong direct selling, ako yung nagbibenta, ako yung lalapit sa'yo. Yun yung almost na pinagkaiba niya. And last but not the least, isa sa pinaka-modern way is the network marketing. Ito po yung ginagawa natin. Actually, meron mas updated na eh. Ano yung updated? Online selling. Diba? Ano yung online selling? Almost lahat ng services ngayon, pwede mo nang magawa talaga sa online. Para ganito kasimple. Sa mga nagpupunta minsan ng grocery sa Galleria o SM, nakakita kayo ng mga Honest Bee. Nakita niyo yan? Alam mo yung apps tayo sa cellphone? Application na yung mag-grocery para sa'yo. Diba? Yung food grab, familiar? Gusto mong kumain pero tinatamad ka, pwede ka magpabili. Di ba? Online selling na yon. And darating sa point, yung mall, darating sa point, pwede siya maging obsolete. Bakit? Almost, saan ba? Lazada, familiar? Yes. Yung mga ganyan, free delivery na eh. Parang kahapon, nasira yung isang araw, nasira yung heater ko dun sa condo, tinatamad pa akong pumunta ng mall kasi naka-boost ako eh. Ano yun, bumili na ako sa Lazada. Nakabili ako ng heater na hindi ako pumunta ng mall.
So, ganun ang ka-high-tech ngayon. Okay? So, in other words, yung negosyo pala, paiba yung trend as time goes by. So, ibig sabihin, pag ikaw, naiwan ka dito sa barter system, kawawa ka naman. Kailangan nag-e-evolve ka. Tama? Kaya ang maraming traditional business sa panahon ngayon, nalulugi na eh. Alam niyo ba yun? Sobrang dami na traditional business na nalulugi na. Bakit? Nagiging obsolete na yung tinatawag na system na ginagawa nila. Kaya minsan, pag ikaw magtatayo ka pa lang ngayon ng traditional business, kailangan mo muna mag-isip kung tama ba yung desisyong gagawin mo. Bakit? Sa panahon ngayon, kung meron ka lang naman 100,000, ipasyal mo na lang. Tama ba? Kasi, for your information, sa traditional business, pahabaan po dito ng basic. Paano ko nasabi? Na-tempt din ako magtayo dati ng traditional business. Kumikita ako ng malaki sa aim, sabi ko, since may sobra akong pera, magta-traditional ako. Anong good news na? Tanongin niyo yung nalugi. Palakpakan niyo naman yung traditional business. Okay? Ano yung traditional business na ilan ako? Dati po sa Marikina ako nauwi. Meron ako nakitang tapsilugan. Sabi ko, parang ang lupit naman ng negosyo. Ito, mura lang kasi. Laging pulo ng tao. Ngayon ako, since taga Bicol ako, natempt ako, magtayo nga rin ako ng ganitong business sa Bicol. Wala pang ganito eh. So in short, naglabas ako ng pera. Nag-end up ako, na-realize ko, sabi ko, ba't parang dumating sa punto, ako na yung taga-bukas ng tindahan, ako pa yung taga-sara. Tama ba? Anong pinakamalupit? Diba tapsilugan yun? Dumating sa punto, ako pa yung naging taga-luto. Ako pa yung, kasi pag umabsent yung trabahante mo, no choice ka. Sabi ko, ba't parang may mali? Nung unang buwan lang ako nakaranas ng kita sa traditional na to. Imagine mo, unang buwan lang, doon lang ako nakaranas ng income. Nung second, third, fourth, hanggang 2 years, tumakbo yung business ko. Labas na ako ng labas ng pera. Eh doon ko na-realize, kala ko, ang target ko dati, sinishare ko sa inyo, para at least kung meron sa inyo nagbabalak ng business, kailangan mo muna pag-iisipin na sobra. Okay lang ba yan? Yes! Ang pinaka-initial na nilabas ko is nasa 250 plus thousand. Kasi ako pa nagpatayo ng establishment. Anong malupit? After 2 years, yung 250 ko, hindi ko nabawi, na doble pa yung naubos. Ibig sabihin, sa simpleng tapsilugan ko dati, naubos ko always half M na walang kakwenta-kwenta. Anong naging lesson sa akin? Simple lang. Sa panahon ngayon, kung magtatraditional na, kailangan mahaba yung pacing mo. At higit sa lahat, kailangan uupuan mo talaga siya. Kasi hindi pwede networker ako dito eh. Ang ginagawa ko dati, weekly, umuwi ako ng Bicol, na-imagine mo? Weekly. Long drive ako. Bakit? Yung mga stock ng tusino, nasa likod ng kotse ko. Binabiyahe ko pa Bicol, weekly. Friday ng gabi, alis ako. Dating ako ng Saturday na morning. Malupit doon, pagdating ko doon, mag-i-inventaryo ako ng lahat ng produkto. Sunday na gabi, balik naman ako dito kasi may hapang na naman ako dito. Na-imagine mo, weekly ganun yung ginawa ko for 2 years. Anong na pala ako? Na-stress na ako sa traditional business. And doon ko na-realize, networking pa rin pala talaga ang magbibigay ng malaking income. Kaya palampakan yung networking. Okay, guys? Idol? Yun. Sa networking, there are 3 types of network marketing. Number 1 is MLM Giants. Okay? So, itong MLM Giants, meron siyang tinatawag na 4 pillars. Mamaya, i-discuss ko yung 4 pillars. And number 2, scam. Narinig niyo yung salitang scam? Yes! Everybody say scam. Scam! Familiar na? Yes. Tanong, palaging meron? Yes! Pero meron pa rin sumasali. Maraming na scam, pero magugulat ka, pag may lumabas na scam, may sumasali pa rin. Tama ba? Bakit? Anong problema sa tao? Ang problema sa tao, tayo yung mga linikha ng Diyos na kadalasan gusto natin walang gagawin. Anong pangako sa scam? Wala kang gagawin. Hindi ka magbibenta, hindi ka magre-recruit. Mag-invest ka lang, kikita ka. Ang daming naniwala, pag na-scam, nagreklamo, na-scam daw sila. So, ganun talaga minsan yung Pinoy. So, hindi natin mawawala to. Part na talaga siya ng industriya. Next is, never heard. Ano yung never heard? Yung mga may nagtayo ng kumpanya, magugulat ka, ay meron pa ng kumpanyang gano'n. Asa na? Wala na, sarado na. May na-encounter kayo gano'n? Yes. Bigyan mo ng idea. Meron dati, medyo pumuputok dati sa online. Wala naman, may naka-live pa sa newsfeed, wala naman.
Hindi na ako babanggit. Meron mga dating nagtayo ng networking company na sila daw yung next na lalaki. Nagkulat ako mga after 2 years, sarado na. Tama? Meron ako mga kaibigan sumali sa networking online. After 2 years, nagsara. Nagulat ako, hindi kumpanya pala nag-exist na ganun. So, ibig sabihin, never heard kasi no system. Basta lang nagtayo, masabi lang na merong company. So, mamaya i-discuss ko tong MLM Giants. Okay, clear? Yes. Okay, next, idol. Yan, 4 pillars of MLM. So, ano yung 4 pillars? Number 1 is the company. Number 2 is the products. Number 3 is the marketing plan. And of course, last but not the least, leaders. So, isa-isahin natin. Leaders. Bakit importante na may leaders ang company? Simple lang. Sila po kasi yung bubuo ng sistema. Anong isa sa pinakamalupit? Parang in global, may leaders tulad ni J-Lib. And syempre, nakapag-create ng system na tinatawag natin ngayon na J-Lib Project. Palakpakan naman natin yung J-Lib Project. Okay? And for your information, J-Lib Project, isa ito ngayon sa hindi nga isa, ito ang pinakamalakas na sistemang tumatakbo ngayon sa in-global. Bakit? Ang daming kasabayan na sistema, pero tayo yung natira. Bakit? Sa sobrang daming natutulungan ng J-Lib Project, kaya palaki ng palaki, mapa-local man or international. Parang pangalan ng J-Lib Project. Okay? Next is marketing plan. Okay. Tanong, gaano ba kaganda yung marketing plan ng AIM? Ako sa totoo lang nung una, hindi ko ma-appreciate ang marketing plan. Kasi sabi ko, kailangan kasi magbenta-benta. Ito gusto ko ma-realize nyo yung marketing plan. Marketing plan ng AIM, kasi baka hindi nyo pa ngayon maintindihan, lalo na sa bago ka lang. Ang marketing plan po ng AIM Global is pa ganito siya. Lakihan pa ng konti, napakaliit naman ng drawing. Okay? Lalakihan ko ng... Okay. Ito yung marketing plan ng AIM. Akala ko ba left and right? Nakikita nyo yung tinta. Mas powerful to. Power nga? Ito baka mas matindi to. Ayun. Ito po yung marketing plan ng AIM. Mukhang bagong kumpanya na yan. Okay? Ito po yung marketing plan ng AIM. Okay? Paano naging ito yung marketing plan ng AIM? Sino yung alam yung direct refer, yung binary? Binary, yun yung left and right. Tawag po doon binary. Lagyan natin dito binary. Pwede po pag-silent muna ng phone. Okay? Sino narinig na yung unilevel? Unilevel. Sino narinig yung stair step? Ito po ang tunay na marketing plan ng AIM. Apply, paano na naging marketing plan ng AIM yan? Sa simula, sa binary ka talaga kikita ng sobrang laki. Tama ba? Yes. Just imagine mo, pwede pong pakisayo muna ng phone. Okay? Okay? So, left and right, 1,000, left and right, 1,000. Dito ka unang kikita ng sobrang laki. Tama? So, palaki, dito nakalagay yung filosofiya ng networking. Apply, what if dumating sa point na na-recruit na lahat ng tao sa mundo? What if nangyari nga talaga yun? Which is imposible naman. Kasi yung 18 years old last year, 19 years old na ngayon. Tama ba? Yung 17 years old dati, ngayon 18 years old. Hindi siya mauubos. Okay? Pero what if naubos? Lumaki yung income sa binary, sabihin natin kumukonti kasi wala nang nare-recruit. Possible? Yes. Sabihin natin mangyari. Ngayon, unilevel, konti pa lang talaga makikita mo ngayon. Bakit? Baka wala ka pang kinikita dito ngayon eh. Kaya hindi mo ma-appreciate eh. Tama ba? Kaso lang, habang lumalaki yung organization mo, ito naman yung lalaki ng lalaki. Bakit? Napansin yung unilevel, every time na gumagamit ang produkto, downline mo, every time na umiinom ng kape, ng toothpaste, ng supplement, hindi inom yung toothpaste ha, gumagamit ng toothpaste, anything na supplement na ginamit nila, dumadami yung consumer. Pag dumami yung consumer, automatic,
Kahit dumating yung panahon na wala nang ma-recruit, kasi kunwari buong mundo, member na, wala nang ma-recruit, pero buong mundo, yung tinatawag nating change brand, na imbis na mag-Colgate ka, Nature Essentials na, imbis na mag-Nescafe ka, Live na, nag-change brand lahat ng tao. Anong good news? Dito ka sa Unilevel, at stair-step, jackpot sa bandang dulo. Imagine mo, for example, nag-12.05 pa lang. Pumatak yung 12.05, kumita ka na ng 100,000 sa stair-step dahil maraming uminom na kape. Na-imagine mo yun? So in short, kahit maubusan ang re-recruiting, darating sa punto, yung Unilevel at stair-step mo, yun ang puputok na income kasi ganito yung magiging sistema ng marketing planning. In other words, kahit anong mangyari pala, basta hinataw mo yung in-global, hindi ka mauubusan ng income. Halina ba yun? Yes. So, palagpakan natin yung marketing planning. Okay? Next is products. Tanong guys, importante ba yung products? Yes. Sobra. Hindi pwede na yung products, sige pwede nga pasok na lang dito. Yan. Sige. Sige, bigyan nyo ng way yung iba para makapasok dito. Pwede na iba na lang dito kasi nasa labas na yung iba. Yan, palagpakan naman natin yung mga bagong dati. Baka galing sila sa MBO. Sige, pasok po kayo. Sige, bigyan natin ng chance na tara, pusog na lang dito, idol. Sa'yo, mga nasa. Nag-iba yung dito. Yan, sige. Yan. Bigyan natin yung chance yung nasa labas. Yan. Masaya. Sige, forward na lang para yung iba tayo na sa likod. Okay na? Sige, balik na tayo dito. Palagpakan naman natin lahat ng bago. Okay, so balik tayo sa products. Guys, yung products, sobrang importante. Yes. Sa panahon ko ngayon, to be honest, sa tagal ko nag-networking, ang dami ko nang nakitang naglabasan ng mga bagong produkto. And I'm sure, just like you, ang dami mong alam na networking products. Tama o tama? Yes. Kaso nga lang, buksan ulit natin yung ilaw. Ayan. So, kaso nga lang, hindi po lahat ng linabas na products ng networking ay maganda. Tanong niyo bakit? Bakit? Simple lang. Pag yung products mo maganda, hindi mahihirapan magpaputok ng kumpanya. Bakit? Pag yung products maganda, kusang hahanapin ng tao. Pero pag yung products mo, sobrang walang bilang, kahit anong galing mo mag-sales talk, mahihirapan kang maibenta. Siguro makabenta ka pwede. Pero yung tinatawag na reorders, napakahirap po nun pag hindi quality yung products. Ngayon, applying. Ano ba yung product line ng AIM Global? Okay, ang product line ng AIM Global, for your information, narinig niyo na po ba yung Nature's Way? Yes. Ano? Sikat o sobrang sikat? Sobrang sikat. Guys, this is a $1 billion company. Ibig sabihin, wala pa tayo sa mundong to. Itong kumpanyang to, talagang maganda na to. Bakit? 60 years in the market. Ilang taon ka na, ma'am? Ibig sabihin, ako si ma'am, yung iba sa inyo, hindi pa tao. Mayaman na tong kumpanyang to. Tama ba? So, tanong, credible ba? Yes. Para mag-sell ng world-class product? Yes. Yes! And yung sa ano lang, BSM, yung mga kasama pa tayo sa Europe, lahat, Wader, lahat po yan, mga tried and tested na talagang products. So, ibig sabihin, bakit doon pa tayo kumuha ng products? Wala na lang, mapapasayo ako ng sabihin to. Okay? Bakit doon pa tayo kumukuha ng products? Marami nagtanong sa akin dati, apply, kung talagang maganda yung AIM Global, bakit hindi na lang tayo gumawa ng sariling product? Actually, pwede naman kung gugustuhin. Kaso nga lang, dumating sa point na na-realize ko, bakit nga ba naman pahihirapan pa ng AIM yung sarili nila kung pwedeng gumamit ng matinding strategy? Gusto niyo malaman yung strategy yun? Yes. One time, uminom ako ng kape sa McDo. Alam mo yung habang, siguro mga 2 AM yun, mga hataw, uminom ako ng kape sa McDo.
Doon ko na-realize, ang creamer na ginagamit pala nila, yung Nestle ba yun na creamer? Sino nakapagkape na sa McDo? Yung 3-in-1 na creamer nila, tanong, McDo ba yung brand? Hindi. Yung ketchup na ginagamit ng McDo, Heinz. Tanong, yung McDo at yung Heinz na ketchup, tanong, pareha sikat? Yes. Ngayon ang good news doon. Bakit pa si McDo mag-create ng sariling ketchup kung pwede na siya makipag-partnership sa matinding klaseng ketchup na din? Tama? Same yung creamer. Creamer ng McDo, hindi naman talaga yun ang creamer ng McDo mismo. Meron din yung typical na yung coffee mate na, tumbok ni ating coffee mate. Totoo yan. Subukan nyo mamaya paglabas nyo, pag guminom kayo ng kape sa McDo, yung ginagamit nilang creamer, coffee mate, tanong, pwede naman gumawa si McDo ng sariling creamer eh. Pero bakit coffee mate na lang ginamit nila? Bakit no explanation? Kilala na, sikat na, and proven and tested na. Tanong, nung nag-partnership, effective? Yes. Nung nag-partnership, effective? SM. Your idea. SM. Ang SM, isang negosyo yun ni Henry C. right? Yes. Kung tutusin, pwede naman siya mag-create ng damit na brand SM. Pantalon SM. Tanong, bakit sa loob ng SM may bench, may pen shop, ang daming ibang klaseng brand? Bakit ganun? Parang may seminar din dun sa seminar. Bakit may ganun? Simple lang. Ang tawag po dyan, Tulungan natin yan. ang tawag po, sige tuloy na po natin, ang tawag po dun sa ginagawa ng ganitong klaseng strategy is partnership. Everybody say partnership. Partnership. Ba't mo nga ba naman pahirapan yung sarili mo? Kung may mga product na, or may mga proven and tested product na pwede makipag-partnership na lang tayo. And good thing about that, imagine, yung product natin meron tinatawag na unique selling proposition. Ano yung unique selling proposition? Na halos sa atin lang pwedeng mabili. Sample, yung C24/7. Yung ganun klase katinding ingredients ng produktong yon, wala naman sa labas eh. Tama ba? Tama. Hindi mo basta-basta mabibili. May ganito ba kayong klaseng food supplement na ganito yung laman? Wala, bibigyan ka ng iba-ibang klaseng food supplement, ito po yung gusto mo. Sa atin, pinag-isa na sa C24/7 pa lang. Palakpakan natin yung Nature's Way. Eto, anong pinakamalupit doon? Guys, yung produkto natin world class. Nanggaling sa mga first world country. Kaya imagine mo yung promotion ng AIM Global, hindi lang AIM Manila eh. Hindi lang AIM Ortigas. Yung promotion ng kumpanya natin hanggang ibang bansa. Kasi yung produkto natin nanggaling sa iba't ibang klaseng first class or first world country. Imagine mo kung yung produkto mo, load. Imagine mo yung produkto mo, smart load. Subukan mong magpa-load sa Europe. Tama ba? Nagiging kasi yung point ko. Imagine mo yung produkto mo, simpleng sabon. Paano mo i-market sa ibang bansa? Marami din namang sabon doon. Tama? Kaya pansin mo sa iba't ibang bansa, meron tayong mga product talaga na pang-market. So, ganun katalino yung company at ganun katalino si Doc. Palakpakan natin yung product na yun ng Global. Sobrang ganda. And last but not the least, the company. Ano yung silbi ng company? Tanong, guys, importante ba yung company? Yes. Yes. Bakit? Yung company, dyan mo kasi malalaman kung tatagal na tatagal, depende sa may-ari. Ngayon, ano ba yung background ng may-ari natin? Sabihin natin, the late Francis Miguel, Sir John, and Doc Ed, mga dati po silang networker tulad natin. Umupo din sila sa ganitong klaseng senaryo, nakipagsiksikan din, nagsulat din sa notebook, and of course, nagutom din, and humataw din. Bakit? Ito kasi yung senaryo. Ito si A, sample B, company A, ito si company B. Si company A, yung may-ari nito, sabihin natin negosyante. Yung traditional negosyante, ang goal niya is kumita, magtayo. Tanong, pag medyo nagkakaproblema, ang pwedeng mangyari nito, since kumita na ako, sige, shutdown na natin yung kumpanya. Tama? Kumita na, bawi na ako sa pinuhunan ko. Sige, isasaralo ko na yung company. Kaya sa mga dating mga na-invite na noon sa networking, di ba ang dami nagsara? Yes. Bakit? Kasi ang may-ari, hindi networker. Ang isang negosyante, pag alam mo lugi ka na, isarado mo na. Ganun talaga yun. Yun ang rulings ng negosyo.
Alam mo naman, luging-lugi ka na, ilalaban mo pa ng ilalaban. Eh, lugi na nga eh. Kaso, itong company B, kung ang may-ari nito mga networker, automatic, alam niya ng up and down ng negosyo. Alam niya yung problema, and of course, alam niya i-troubleshoot kung ano man yung pagdadaanan ng company. Kapansinin mo, ang daming kumpanya nag-exist ngayon, ang mga may-ari po niyan, mga dating networker din tulad natin. Kaya palagpakan natin yung ganong kasi. Okay? So guys, tandaan natin yung tinatawag na pillars of MLM. So, next, idol. Are you learning? Yes! Balik. Ay, tama yun. Yun. Kinds of marketing plan. Okay. So, ano po ba yung mga marketing plan na meron? Number 1 is direct selling. Tanong, ang AIM Global, may direct selling ba? Yes! Yes. Direct selling, ito yung pinaka nauna or naunang sistema ng networking. Kaya kung narinig nyo yung Avon, Natasha, Sara Lee, yan po yung mga basic na direct selling. Next is binary. Binary, ano yun? Yan yung may tinatawag na left and right. Yan po yung binary. Next is yung level stair step, which is meron tayo. In matrix, ito yung kailangan lahat direct. Yan po yung matrix. Okay? And kadalasan minsan, ito yung nagiging ano din, nagiging scam. Okay? Ito kadalasan, pag may mga narinig ka nagsara yung mga, hindi na kasi uso ngayon eh. Pero I don't know kung narinig nyo na yung mga salitang monoline. Narinig nyo na yun? Yes. Kung hindi nyo na narinig, almost yun ang tinatawag na matrix natin. Okay? So, next. Yan. So, MLM in the Philippines. Okay? So, dito nyo malalaman yung naging kwento ng networking sa Pilipinas. Okay? So, 1988 to 1989, yun po yung panahon na pumasok yung Amway. Amway, narinig na natin? Yes! Yes. Yun po yung panahon na pumasok yung Amway sa Pilipinas, which is direct selling. 1990 to 1991, yun po yung panahon na pumasok ang Forever Living products. Narinig yung Forever Living? Yes. Yes. Ito po yung isa sa pinakasikat na kumpanyang pumasok sa Pilipinas na networking. And almost lahat ng superstar ng networking noon at ngayon, dito po sila lahat nagsimula. Okay? Sinong founder? Si Congressman Roy Noboles. Actually, wala na din po siya. Pero utang na loob ng lahat ng networker sa kanya kung bakit may networking sa Pilipinas. Next, isang manager po niya is si Napi Goles. Mag-asawa po yan. 1993 to 1995, doon po naging networking talaga ang FLP. Bakit? Itong panahon na to, direct selling lang din. Ibig sabihin, bentahan lang. Wala pang sistema. So, nung tumating to 1993 to 1995, doon na nagkaroon ng training, doon na nagkaroon ng tinatawag na system. Bakit system? Doon na po naglabasan yung iba't ibang klaseng leader. Or doon na nakapag-create ng matinding leader na talaga nag-training sa ibang bansa. Okay? Next na ano? Yun. Forever Living Products. Ano yung products nila? Sa mga hindi pamilyar, umikot po yung produkto nila sa aloe vera products. And until now, meron pa rin po mga produktong Forever Living. And ako mismo makakapagsabi ako na tawag nga sa mga bata noon na gumagamit ng food supplement, mga Forever Kids. So isa ako sa mga Forever Kids. Kasi yung nanay ko, nag-Forever Living din po dati. And I'm very sure sa kwarto na to, may nag-Forever Living din ba dati? Yes! Sino nag-Forever Living dati? Sino po yung mahiya? Be proud. Yan, 1. Isa lang, 2. Sino pa? Wala na? Sir, Forever Living, ang opisina po niyan dati is nasa Green Hills. Okay? So ako mismo po nung bata pa ako, high school, nakarating po ako doon. Kasi yung nanay ko sinama ako, anak, grabe power. Nanay ko sinama ako, and good news, pagdating ko doon, ganito yung mga ganap, may ganito yung mga ganap. And ang pinakamalupit doon, yung mga top earner dati, na sikat, na-meet ko na sila, pero wala naman akong pakialam ng mga panahon na yun. Kasi pati yung high school ako. Okay? So next, food supplement, marketing plan, stair step. Guys, na-imagine mo kung gaano kahirap ang stair step ngayon. Na-imagine mo,
Kasi para kumita ka ng maganda sa stair step, kailangan maging global ambassador ka. Tanong, may global ambassador na po dito? Yes. Sa room wala pa? Kung silver executive ka ngayon, sino yung silver executive? Kamusta? Ramdam mo na ba yung income sa stair step o hindi pa? Hindi pa masyado. Totoo po yan. Konti. Okay? Gold executive. Ramdam na po ba? O, tamang-tama lang. Tama lang. Ako noon, to be honest, hindi ko yung dinediscourage. Pero kailangan mo kasi siyang daanan para maging global ambassador ka. Ako nung muna, distributor pa lang ako. Baliw na baliw gusto ko maging silver executive. Kasi sabi ko, pag naging silver executive, kikita lang ng mga 20 mil pinakamahila na sa ano eh. Stair step tsaka level. Nung naging silver ako, asa na kaya yung kita na yun? Wala pa rin. Hindi ko rin makita. Sabi ko, naku, baka kailangan gold executive ako. So sabi ko, sige, hatawin ka ulit. Bili ng produkto. Nung naging gold executive ako, nakaka-surprise. Tanong niyo bakit? Bakit? Hindi ko pa rin makita yung kita. Tama? Sa mga silver and gold, alam ko nakaka-relate kayo ngayon. Nung gold ako, sabi ko, saan yung sinasabing ganitong income dito? Wala pa rin. Sabi ko, abay, ninolo ko na tayo ng global na to. Sabi, di na ako naniniwala dito sa stair step na to. Kasi sabi noon, pag nag-SE ka, sumikita ka ng malaki. Nag-SE na, kunin mo naman nakaramdam ng kita. Nung gold, hindi ko pa rin maramdaman. Sabi ko, wala, hindi ito totoo. Dito na lang ako sa recruit. Alam mo, as time goes by, nagulat ako yung account ko naging global ambassador. Kaya tinanong ko sa inyo kung may global ambassador, wala pa ba? Guys, kung sa silver, gold, hindi mo pa siya ganun ma-appreciate, okay lang yan. Ang tawag dyan, parte yan ng journey mo to success. Bakit pag naging global ambassador ka, doon mo mararanasan yung sinasabing kita ng Unilevel at Stairs. Yes. Believe me, hindi man ngayon, pero antay ka lang, hataw ka. Kasi pag naging GA ka, maniwala ka sa akin, yung isang buwan mo dati sa trabaho, malamang bonus mo na lang yan sa Global. Yes, mo? Dahil bigyan mo ng idea magkano ang pwede mong kitain sa stair step, Unilevel pang GA ka. Ako mo, personally, pinakamaliit kong kinikita sa Unilevel stair step is nasa 25. Wow. 25K. Pinakamaliit na yon. Minsan lumalaki, nagiging 40 mil, 50 mil. Ang pinakamalupit din, wala kang effort doon. Ang effort mo lang doon, bumili ka ng dalawang C24/7 at tinake mo. Tama ba? Yes. Rebates. So kaya, tiis lang muna kung silver ka pa lang o gold. Kasi pag naging global ambassador ka, maniwala ka sa akin, malulula ka, may ganito palang kitaan talaga. Tama ba? Okay. So, next, wait na. Ang pay-in po noon sa Forever Living is 12,000 pesos. Yun ang combo pack dati. Ang gano'ng kalupit? Wala noong yung kunyari nag-pay-in, walang pay rin noon, walang direct referral. Ang kailangan mo lang, magbenta ka na magbenta ng package, kasi ito yung hahabulin mong marketing plan. Gaano kahirap yun? Sobrang hirap. Sa sobrang hirap niya, pag naging icon ka sa company na yun, talagang malupit ka talaga. Okay? So next mo, idol, yan. 1996 to 2000, yun po yung momentum year ng Forever Living. Ibig sabihin ng momentum year, ito yung kaputukan ng kumpanyang to sa buong Pilipinas. Na halos noon lahat, maririnig mo, Forever Living ang bukang bibig. Ngayon kasi hindi lang yung global yung bukang bibig, ang dami parang iba-ibang company, tama ba? Yes. Pero nung panahon na to, walang ibang company. Forever Living lang yung pinakamalakas talaga sa lahat. And, ang maganda doon po na-create yung mga MLM superstar. Sino yon? Jun K. Kilala niyo? Yes. Sa mga hindi pa alam kung sino si Jun K, mag-YouTube ka, importanteng kilala mo siya. Okay? Siya po yung tinatawag na network king. Okay? Siya po yung kauna-unahan sa history ng Forever Living sa buong Pilipinas. Siya po yung kumita ng nasa 200 million dahil sa stair step na yun. Imagine mo yun? Stair step 200 million. Anong background niya? Dati po siyang jeepney driver. Basta tingnan mo na lang, lahat ng magandang klaseng sports car nung panahon na yun, na kay Jun K na po yun. And si Jun K din po yung kauna-unahang networker na naka-Ferrari sa Pilipinas. Okay? So next is Francis Miguel.
Okay? Mga superstar na talaga sila. Next is Jergen Gonzalez, Arnel Limpin, and of course, Jan Aspirin. So, ibig sabihin, itong panahon na to, ang tanong, pinanganak ka na ba nito? Pinanganak na tayo, tama ba? Pero tanong, anong ginagawa mo sa panahon na to? 1996 to 2000, ano pa lang, elementary pa lang ata ako niyan, or ano, high school, nakalimutan mo na. Pero imagine guys, itong panahon na to, tumatabo na lang na milyon-milyon tong mga taong to. Kaya sa panahon ngayon, hindi na po natin pwedeng questionin kung credible pa tong mga taong to na nagpatakbo ng Inglobal. Tama? Bago pa man tayo nalaman natin na may networking, itong mga taong to na nagtayo ng Inglobal, na mga naging founder na to, talagang mga yumaman na talaga ng todo sa ganitong klaseng industry. Kaya no doubt, napaka-successful po ng Inglobal. Palampakan natin yung mga. Next is 95. Meron na isabay. Kumbaga nakikurot ng konti. Ang tawag po doon is Gold Quest. Everybody say Gold Quest. Gold Quest. Doon po nagsimula yung binary. Okay? Kahit nasa momentum year, syempre, yun nga sinasabi ko, may kukurot ng konti. Tama? Kung yung kaputukan ng Forever Living, may medyo nag-isabay ng konti. Kaya yung binary dati nabuksan dahil sa company na yan. And nagmalupit, doon pa unti-unting nagbabawas. Pero since momentum year, kahit nababawasan, hindi nararamdaman. Okay? Ang daming nakukuha pa unti-unti. And 97, narinig niyo po ba yung Power Homes? Yes. Sino nakarinig ng Power Homes? Yan si Sir. Sumali ka, Sir? Muntik na. Muntik na. Ito pong Power Homes, nakarating din po ito ng Bicol. Nakarating ito ng Bicol kasi tita ko sumali dyan. Kung di ako nagkamali, yung pay nata dyan is 16,000. Mga ganyan, more or less 16 or 15,000. Ang pangako dito, pag nag-pay ka, magkakabahay ka. Yun po yung pag-asya ng Power Homes. And the rest is history. Isa po siyang malaking scam din sa industry nung nagkaroon ng Power Homes. Okay? So, anong naging nito? Anong naging pinaka-plano? Binary, papel at pangako. Palakpakan naman natin. Totoo yun. Sa mga narinig, yung Power Home, alam mo yan, sir. Tama? Papel at pangako. So, 1999, ayun, may nakikurot ng konti sa industry, yung tinatawag na everybody say first quadrant. Yun, lumabas po yung company na yan, and naging successful din. Kasi nga, first time in the history na nagkaroon ng mga binary. Kasi guys, imagine, kung yung marketing plan mo dati, puro unilevel na stair-step, matatagalan bago ka kumita. Ang malupit, nung biglang may lumabas na may one left, one right income, mababaliw ka talaga. And kadalasan, yung mga nandito, dito lang din naman galing. Clear? So first quadrant, naging successful siya. Binary, ang pay-in po noon is 8,800. So next. Yan. 2003 to 2005, sino po nakarinig ng iGen Portal? Wala nakarinig? So, iGen Portal, isa po ito sa pinaka naging all-star. Kumbaga sa basketball, all-star po ito. Bakit? Kadalasan po sa mga malaking company ngayon is mga dating distributor ng iGen Portal nagkasama-sama. Jun Kay, FM, from Forever Living, napunta po ng iGen Portal. Jan Aspirin, Carlo Benaventura kilala? Yes. Maylin Ebdane? Yes. LPG? J-Lim. So, nasa iGen Portal po sila, from Forever Living. Joe Luis, kilala? So, may hindi nakakilala siya po yung may-ari ng N-World. Okay, siya po si Joe Luis Nolasco. Okay? And itong tatlo, William Barbo, Oliver Chua, and Herbie Chua, kilala? Yes. Sila po may-ari ng Una. Uno. Sila po may-ari ng Uno. And dati actually hindi naman siya Uno dati. Ang tawag po talaga sa kanya dati is pang CEO. Yun ang pinakaunang pangalan ng company na yon. I don't know bakit nalipat sa Uno. Pero ang alam kong history niyan, siguro baka medyo palugi ng konti yung CEO. Nagpalit ng pangalan ng company. So yung Uno, pangalan talaga yun ng anak ni William Barbo. Si Uno Barbo. Yun po yung anak talaga niya. Next is 2005. Doon na po nagkaroon ng mga scam. Palakpakan naman natin yung scam. Ang ganda nung nangyari doon nagkaroon ng mga scam. Okay? Doon nagkaroon ng maraming scam.
That's why, maraming tao na pag narinig yung salitang networking, scam na yung tawag nila. Maraming tao pag narinig yung networking, ang tingin nila illegal, lokohan, and of course, malulugi ka. Bakit? Hindi natin ma-blame. Bakit 2005, lumabas yung mga scam, ang dami kong taong nasaktan. Ang daming taong nalugi. Ang daming taong naggumuho yung mga pangarap dahil sa mga company nagbukas na yun. And, ayun, CEO, Uno, ito din po yung panahon na pinag-iisipan na yung InGlobal at Una. Clear ba yun? So, next po natin. Nasaan ba kayo nun? Okay? Next is history of InGlobal. So, excited na ba? Yes! Okay. September 2000, tanong, apply kanino mo yan na buhang mga information na yan? Simple lang sa mga matatagal na rin networker. Okay? Tinanong ko siya kung nandito, special mention si apply ni Alban Pipanyo, nandito ba? Wala, palagpakan naman natin siya. Isa siya sa may pinakakapisado yung ganitong klaseng detail. And of course, si Apply Joey, palagpakan din naman natin. Sa kanila ko hilingi, and of course, sa Bicol, kay Apply Jackie Concepcion, sa kanila po humingi ng details talaga. Bicol din. Hindi ko siya pwedeng tsampahin kung ano eh. Kailangan ko yung detail. Hindi naman to motivation eh. Facts kasi to. Okay? So, ito yung history ng AIM. September 2005, doon po nagkaroon ng first OPP. First ever OPP. Ibig sabihin, hindi pa naman talaga buo yung company. Kumbaga, proposal pa lang yun nangyari. 2005. November 2005, first AIM Global Training. So, doon nagkaroon na ng training. Next is December 2005, soft launching ng AIM Global. Sa One San Miguel Tower, hindi ko alam kung saan yan. Kung saan One San Miguel Tower, pero kung alam nyo, yun na yun. Okay? And March 18, 2006, grand launching sa AFP Theater. Palagpakan natin yung history. Okay? So at least you have the idea, paano nag-start yung MLM or AIM Global. So ngayon, ito po yung stages of MLM. So mag-start sa formulation, nandun yung plano. Okay? Next is concentration. Diyan mo may encounter yung pwedeng pagpapalit-palit ng marketing plan, pagpapalit ng supplier ng products, and of course, after mangyari yon, momentum. Paano pag sinabing momentum? Andyan na yung magandang products, andyan na yung mga leaders, andyan na yung system, and of course, andyan na yung tinatawag na mga product talagang maganda talaga. Kasi never magmo-momentum ang isang company pag may sasablay doon sa iba't ibang klaseng angulo na yun. And last but not the least, stability. Sample is Amway. Familiar sa Amway? Yes. Napaka-stable po niyan. Sa sobrang tagal, yan ang isa sa longest running MLM company sa buong mundo. Stability. And good to say, nakaka-excite kasi ang AIM Global po nasa momentum year. Okay? Nasa momentum na po tayo. And bakit ko nasabi nasa momentum? Guys, ang AIM Global hindi po siya nag-stay as nasa Philippines na. Kaya nga kung nandito kayo nakikinig ang mabuti, pag ikaw nag-network, huwag kang mag-stay lang sa Metro Manila. May online po tayo, right? Yes. Huwag tayong papayag na hindi po tayo makakapag-build sa iba't ibang bansa. Bakit? Pag dumating sa point na yung AIM Global, sobrang laki na sa buong mundo, kailangan nakaposisyon tayo sa iba't ibang bansa. Mali na ba yan? Yes. Okay, so next. Thank you. Thank you. So, bakit kailangan mai-discuss ko sa inyo? Mai-discuss ko sa inyo ang tungkol sa ganito. Simple na. Kasi kailangan mo talaga ng knowledge regarding sa business natin. Bakit hindi natin maiwasan na may mga tao na yung bago magtatanong sa'yo, ano ba talaga yung business natin? So, para ganito balik mo sa, bigyan ng idea. Sige, back. Sa back, sige, back. Oops, balik mo sa, yan. Itong MLM Giants, naalala niyo yung 4 pillars kanina? Yes. Tanong, nasa AIM Global ba ang magandang klaseng products? Yes. Yes. Nasa atin ba yung magandang klaseng marketing plan? Yes. Yes. Nasa atin ba yung mga leaders na nagka-create ng malupit na system? Yes. And of course, nasa atin ba yung mga owners na talagang well-equipped ng knowledge para magpalaki? Yes. Yes. Kaya kung sa tatlong to, kalimutan mo na po yung salitang scam sa AIM Global. Okay? Ba't ko sinasabi yan? I know na meron mangilan-ngilan na nandito na bago pa lang. Nandun ka sa point na nag-a-analyze ka, hindi ba scam tong nasalihan ko? Hindi ba illegal tong nasalihan ko? Tanggalin mo na po sa isip mo yan.
Bakit? 13 years na po yung aim. Tapos ang iniisip ko, scam, grabe ka naman. Tama? Mag-i-event, ilang beses na tayo nag-event sa MOA Arena, ilang beses na tayo sa Philippine Arena. Kung hanggang ngayon, ito pa rin yung mindset mo, guys, wake up. Sayang ng time, sayang ng energy mo kakaisip kung scam ang ginagawa mo. You should be proud na yung ginagawa mo is a legit and professional networking company po yung pinasukan mo. Kaya ako sobrang na-excite. Bakit? Tingnan mo nga yung magkatabi mo ngayon. Isa ba yan sa mga susunod na icon ng networking? Yes! Okay, well, palakpakan nyo sa akin. So, itong class na to be honest, nagsisimula pa lang po yung quarter ng JD Project, right? Yes. Nagsisimula pa lang. Napakarami pa pong class na susunod. Dito po natin, especially sa mga freshmen, may mga prep ba ngayon dito? Wala. Prep? Yung sa mga prep at sa mga freshman students, guys, nagsisimula pa lang ang JD Project 3rd quarter. It's up to you kung tatapusin mo to na magkakaroon ka ng grupo or tatapusin mo tong nakatunganga ka pa rin mag-isa. Gets mo? Yes. So kaya walang ibang diskarte para kumita ka ng malaki sa networking. Pag-aralan mo itong mabuti. Okay, pag-aralan mo, magsumikap ka, magsipag ka, pagtiyagaan mo, yun ang mga sikreto ng nagsisimula. Kasi nandun ka sa point na blindfolded ka pa eh. Ano ba talagang meron dito? Nandun ka sa point na yun eh. So pag hindi mo ito inaral, mananatili ka naka-blindfold. Pag di mo ito pinagsumikapan, matatagalan masyado yung learning mo. Kaya pag sinabi ng coaches mo, yung coordinator mo, tanong, pinapalo up ba kayo? Yes. Kailangan magpasalamat po kayo after ng training na to. Bakit kailangan nyo magpasalamat? Guys, yung mga coordinator nyo, yung mga coaches nyo, wala pong sweldo yan. Okay? Ang ibinibigay po ninyo sa inyo is purely service. Okay, no, palagpakan natin yung mga coaches. Purely service para makatulong po sa lahat ng nandito sa atin. And para naman po sa inyo ng mga student, mas mapapadali po para sa amin na matulungan kayo kung tutulungan nyo din yung sarili nyo. Yes. Kasi napakahirap po na kami yung pilit bubuhat sa'yo, ikaw pagpapabigat ka. Wait lang, coach. Diba, napakahirap po nun. Pero kung pagtutulungan natin na masipag yung coach mo, masipag yung coordinator mo, sasabayan mo din ang sipag mo, and very sure, meron at meron kung mapapala dito. And sa lahat ng freshmen dito, excited ako na makasama kayo sa sophomore level. Yes. Kasi ako yung magiging sophomore head, and ako yung magiging kasama nyo for next quarter sa mga gagraduate. And aralin nyo mabuti. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Aralin nyo mabuti yung meron sa freshman, kasi pagdating nyo ng sophomore, mas matinding bakbakan ang mangyayari. Okay? Kaya with that, thank you very much guys. And